So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook, o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon pupunta tayo sa site at mag-a-apply tayo ng waterproofing sa basement. Meron kaming project na may basement at yung walls kailangan siyang i-waterproofing. So ipapakita ko sa inyo yung gagamitin naming product at kung paano yun gagamitin sa episode na ito. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung hindi ka pa subscribed, ini-invite kita na mag-subscribe at mag-follow sa aking YouTube and Facebook pages. Okay, so ngayon, ang gagamitin nating waterproofing ay negative waterproofing. Ito ay isang klase ng waterproofing na ginagamit doon sa side ng surface kung saan nasa kabilang side siya ng water contact o yung eksaktong pinupuntahan ng tubig, no? Okay, so example, ito yung pader, no? Dito sa side ng mukha ko, hirap hawak ko kasi sa cellphone. Kunyari, itong side ng mukha ko, ito yung tubig. Ito yung source ng tubig. So yung side na yan ng pader, sa side ng aking mukha, ang tawag diyan ay positive side, no? Yung negative side yun nandito, no? Siya yung kung saan mag-a-accept ng tubig, no? So ito ay waterproofing na ginagamit natin usually kapag mga retaining walls na hindi mo na ma-waterproof yung kabilang side, o kaya mga firewall kung saan dikit-dikit yung mga pader, so hindi mo na ma-waterproof yung kabilang side, yung which is yung source, yung positive side. So itong negative side na waterproofing magiging useful to dun sa mga cases na yun. Halimbawa, yun nga, yung kagaya sa side namin, basement, no? O kaya sa mga firewall na dikit-dikit yung mga pader ng magkakapit bahay, so hindi mo na mapinturahan, hindi mo na ma-coat yung side na yun. So yun yung gagamitin naming waterproofing dito sa project nito. Tara, puntahan natin. Nandito tayo ngayon sa basement. Ito yung paglalagyan namin ng waterproofing. Ito yung negative side, no? Kasi kaya tinawag na negative side to. Kasi sa kabilang side, lupa. Doon yung source ng tubig sa kabilang side. So, yun yung sisip-sip ng lupa, kaya tinatawag ng tubig. Kaya tinawag siyang positive side, yung kabila. Itong sa loob, ito yung negative side. Ito yung haharangan natin para yung possible na tubig na papasok sa pader, hindi natutuloy dito sa loob. So, yun yung gagamitan natin ng Buildrite products mamaya. Ang concrete kasi, mayroon tong mga maliliit na mga capillary, tawag, mga maliliit na butas kung saan papasok yung tubig. Nagiging dahilan ng leak. Sa case na ganun, yung product na nire-recommend nila is yung Crystore, no? Buildrite Crystore. Itong Crystore, meron siyang no? Meron siyang property na yung nagki-crystallize siya kapag na-apply na siya sa concrete. Tapos, yung crystal na yon pumapasok dun sa mga butas, dun sa mga capillary ng concrete. At habang nagmo-moist, lalo siyang dumadami. So, mas dumadami yung crystal, mas natatakpan yung mga butas ng concrete. Yun yung niya, maganda sa Crystore, no? So, ipakita ko yung sample ng application video ng Buildrite, no? Kasi wala pa kami nung product na yon sa site, no? So, ito yung paraan kung paano ina-apply yung Crystore. At ang ating sponsor ngayon ay ang Buildrite. Dinala nila tayo ng Flexor at ito naman yung leak plug. So ito yung mga products na gagamitin natin dito sa project na ito. Itong leak plug, ito yung ipambabara natin dun sa mga butas na malalaki.
tapos dun sa mga kili-kili o yung mga corner. So ito ay cementitious, may kasama siyang semento, tapos hahaluan mo siya ng tubig. Ito namang Build-Rite Flexor, ito naman yung gagamitin nating pang coating dun sa wall para maging sealed itong negative side nitong pader. So ito yung unahin natin, yung leak plug. Ang proportion niya ay 3:1. 3 na powder is to 1 na tubig. So tatakal tayo ng 3 parts. Lalagay natin sa isang lagayan. And then haluan natin ng 1 part na water. So ganun lang siya kadali. Hahaluin mo lang siya hanggang sa maging pasty at maging ano na siya, no? Mas workable. So ito na ang ilalagay natin dito sa mga sulok, no? Kasi dyan sa mga sulok na yan, dyan nagkakaroon minsan ng pagtagas dyan sa mga kanto, no? So yan, lalagyan muna natin siya ng leak plug na tinimpla natin. Pagkatapos medyo kikinisin natin ng brush, no? Para hindi man siya bukol-bukol, mas maging pino siya, no? So dapat dikit na dikit yan. Now punta naman tayo dito sa flexor. Kapag binuksan nyo yung package nitong flexor, meron siyang component na dalawa. Yung liquid component, ito, tapos yung powder. Ayan. I-mix yan, tapos hahaluin natin ng ano ba tawag doon? Yung pang mixer natin, bala ng barena. Tapos yun yung i-apply natin dito. Ito naman yung flexor. So kanina pinakita ko may component siya na powder. Ang magiging ano naman ito, proportion 1:1. 1 component na powder, then 1 component na liquid. So yan, madali lang yan, kasama sa package naman yan, no? Susukatin mo lang. So dapat equal part siya. And then gagamitan natin siya ng mechanical mixer. Dito nag-improvise kami, no? Although may nabibili naman, kaya lang nasira kasi yung mixer namin, so nag-improvise kami. And then lilinisan muna natin yung pader na papahiran natin, saka natin ipapahid itong flexor na mix na natin. Sa unang coating, vertical o kaya horizontal, no? Ikaw bahala. Pero sa second coating, opposite na siya. So yung tatandaan natin, no? Para tayong nagwi-weave, no? So more than 2 coats, mas maganda yan. Okay, so yan yung sample only na application. Of course, may mas malinis at mas kumpletong ano yan, no? Video sa mga susunod, no? Kasi kakabukas lang namin ng package. Salamat nga pala sa Build-Rite, no? Sa kanilang mga pinadalang products, no? Tandaan lang natin na pagkatapos yan may apply, no, kailangan natin siyang gawin ng mga 3 coats, no? Mas maganda kung 3 coats, no? Kung yung unang application mo, kagaya ng pinakita natin kanina, ay vertical, yung second application, yung second coating, horizontal naman. And yung last o yung third coat, vertical ulit. So para kang naghahabi, no? Parang weaving ang gagawin mo sa mga layer o sa mga coats niya. So allow mga 24 hours, no, bago mo siya patungan. Yung tungkol sa pricing, no, pwede nyong i-check kasi available sila sa online shopping, and meron din sila sa Facebook, at pwede mong tawagan yung kanilang mga official na mga hub, Build-Rite hub. Pwede kang pumunta sa kanilang mga Build-Rite hub para bumili ng products nila, no, for waterproofing at iba pang mga construction chemicals. So yan yung dala sa atin ng Build-Rite. Maraming salamat po. Magkita po tayo ulit sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!